Sir BBM, Ma'am Sara, at saka sa mga senador at congressman, at saka sa mga empleyado. Ba't ang tagal na aksyonan yung bigas na pinapa-aksyonan? Dapat ngayon 35 na lang ang kilo niyan. Mahigit na sa isang taon doon na yan pinapaluwap. Bakit hindi nyo naman kinikilos? Kapag kasi hindi umaaksyon yung pinapakilos, ang gagawin natin, bakit hanggang ngayon hindi pa rin aksyonan? Kung hindi kikilos yung pinapakilos, Sir BBM, kayo mismo, dahil dati ang tatay mo, kung hindi kilusin sa mga trabahador, ipinakilos niya ito sa mga militar niya, sa mga kasamahan niya sa trabaho, sa mga bodyguard niya mismo. Ang trabaho na hindi tinatrabaho sa mga nakatuka nito. Ba't hindi mo gayahin ang tatay mo para matugunan ang mura ng bigas? Dapat ang bigas natin ngayon is 35 kilos na lang Kasi nga, isang taon na mahigit. Ba't hanggang ngayon hindi pa rin? At ang sahod naman na pinapatasan sa mga trabahador sa gobyerno, sa barangay, hanggang ngayon hindi pa rin nataasan. Bibilangin nyo kaya kung ilan ang mga empleyado na nagbayad ng tax. Bibilangin nyo kaya kung ilan ang mga negosyante sa buong bansa. Kung ilan ang mga dayuhan na nagbayad ng tax dito para maninirahan, para magnegosyo. Kahit isang kusing ang ilahang binabayad sa atin sa gobyerno, kahit 1,000 ang binabayad sa tuwing may nahuli na mga sasakyan, 1.5, bilangin nyo yan kung magkano ito sa loob ng isang buwan. Milyon yan, di ba? Sa loob ng isang taon, higit pa sa 1 bilyon, di ba? Ngayon, ba't hindi natin matugunan ang mga empleyado sa barangay para sa tamang minimum? Hindi dapat natin kukunin at kurakutin ang para sa kanila, di ba? Kasi responsable tayo, Sir BBM, di ba, Ma'am Sara? Kung ano yung itinutuka sa mga nakatuka, hindi ginawa, gawin natin. Okay? Bigyan ko pa kayo ng isang taon pa. Kapag ito hindi pa rin na nagawa ang mga gawain, hindi pa rin napamura ang bigas, yung mga mga tinatamad dyan, sisantihin na yan. Mag-resign na kayo. Okay? Dahil nga, sayang ang taon, oras at araw na mahalaga para sa atin. Diba? Kung hindi natin ito magawa, anong nagagawa mo sa loob ng 6 na taon na ikaw ang nakaupo dyan sa pwesto na yan, na binubuto ka sa mga taong bayan, sa mga umaasa sa iyong mga mahihirap, at yung pangangailangan nila hindi natin natugunan. Kailan pa ba sila umasinso? Kailan pa ba natin bigyan sila na magandang buhay? Lalo na ang mga kabataan.